Nagising si Padre David ng mas maaga kaysa sa dati, hindi dahil sa alarma, kundi dahil sa isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Parang may kumalabit sa kanya mula sa loob, isang mahinang bulong na hindi galing sa tenga, kundi sa dibdib. Tahimik ang parokya sa labas ng bintana niya. Maagang umaga sa Detroit. Kalye pa lang, ramdam mo na ang pagod ng lungsod, pero sa loob ng kwarto niya, may kakaibang katahimikan. Tinignan niya ang orasan. 5:42 diyan. Mas maaga ka ngayon, bulong niya sa sarili, habang bumangon, pilit na pinapawi ang bigat sa balikat na matagal nang hindi nawawala. Hindi ito sakit. Isa itong alalahanin. Isang tanong na matagal na niyang tinatago sa ilalim ng tungkulin, hanggang kailan ko pa kaya? Pero gaya ng bawat linggo sa nakalipas na 25 taon, bumangon pa rin siya. Nagbihis, nagkape, nagluksa ng kaunting liwanag sa bintana. Sa pintuan pa lang ng simbahan, huminto siya saglit. Hindi dahil malamig, kundi dahil naramdaman niya ang presensya ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi masama. Hindi rin ganap na mabuti. Para bang may inaabangang sandali ang mismong hangin. Binuksan niya ang pinto. Pamilyar ang amoy ng lumang kahoy, ng kandila, ng mga rosaryong lumang-luma na parang ikaw na mismo ang nagdasal kasama nila. Dumiretso siya sa kaliwang bahagi ng altar kung saan nandoon ang imahen ng Birheng Maria. 1 metrong taas, pinturay kumupas, pero maganda pa rin sa paraang hindi mo kayang ipaliwanag. "Good morning, Mother," bulong niya, tila kinakausap ang isang taong matagal nang kakilala. Sa sandaling iyon, nagbalik ang sandamakmak na alaala. Ang mga panahong halos sumuko na siya. Ang gabing namatay ang matalik niyang kaibigan na kapwa-pari. Ang mga bininyagang sanggol na hindi umabot sa 1 taon. Mga pamilyang nagkawatak. Mga sermon na pakiramdam niya walang nakikinig. Ang bigat na hindi niya maibaba. Pero sa tuwing titingnan niya ang estatwa, may bumabalik. Hindi lakas. Hindi tapang. Kung hindi rason. Kung bakit siya nagsimula. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman. Huminga siya ng malalim at nagsindi ng kandila. Kung ano man ang mangyayari ngayong araw, samahan mo ako. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi yon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ibang-iba ang paggising ni Marcus. Isang kisam na paulit-ulit na tinititigan sa loob ng ilang buwan. Isang apartment na hindi na niya matawag na tahanan. Mga laruan ng anak niya na hindi niya maipak dahil para bang pagkukumpleto ng pagkatalo kung itatago niya ang mga yon. Nakahiga siya ng matagal, walang lakas, walang dahilan para bumangon. Pero ngayong umaga, may kakaibang kirot sa loob niya. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito pagod, hindi lungkot. Mas matulis. Parang may pagtulak mula sa likod ng dibdib niya. At habang nakatingin sa pader, naramdaman niya ang malinaw na katotohanan. Tapos na. Wala nang babalikan. Wala nang aasahan. Wala nang matitirang dahilan para manatili. Umupo siya sa kama, mabigat ang ulo. Parang may manipis na ulap na bumabalot sa isip niya, pero sa gitna ng ulap, may isang direksyong napakalinaw. Para bang susunod na lang siya sa agos na hindi niya mismo pinili. Dahan-dahan siyang tumayo, naglakad papunta sa kusina, at binuksan ang drawer. Nandoon pa rin ang talim. Industrial. Matigas. Mabigat. Hinawakan niya ito. Isang mahabang sandali ang lumipas habang tinititigan niya ang bakal, hinihintay kung may maramdaman siyang kahit ano. Pag-asa. Pagdududa. Takot. Pero wala. Ang katahimikan ang sumagot para sa kanya. Isinuksok niya ang talim sa loob ng jacket, huminga ng malalim at lumabas ng apartment. Walang lock. Wala siyang pakialam. Sa hallway, isang matandang babae ang nagsara ng pinto nang makita siya. Sa sidewalk, may batang hinila ng ina, para bang may nakakatakot sa mukha ni Marcus na hindi niya nakikita. Hindi niya yon napansin. Hindi niya inisip. Hindi niya ininda. Ang alam lang niya ay kailangan niyang makarating. Doon. Sa lugar kung saan dati siyang pinapangiti ng kanyang anak. Sa lugar na kinakasuklaman na niya ngayon dahil iyon ang simbolo ng lahat ng nawala. Ang simbahan. Habang naglalakad si Marcus, patuloy ang pagputok-putok ng lungsod sa paligid, pero parang wala siyang naririnig. Kahit ang mga busina, ang mga taong nag-aaway, ang ambulansya sa malayo, parang nasa ilalim ng tubig ang lahat ng iyon.
At sa kabilang banda ng lungsod, sa simbahan, dumadating ang mga tao. Si Emily may hawak na rosaryo. Si Sophie na inaantok pa, kumakalog-kalog ang paa habang nakaupo sa pew. Mga lolo't lola na maagang dumating para makakuha ng paboritong upuan. Mga pamilyang pagod sa trabaho, naghahanap ng konting katahimikan. At sa gitna ng lahat, si Padre David, nakangiti pero may kung anong gumugulong sa dibdib niya na hindi niya maipaliwanag. Habang papalapit ang misa, may lumalalim na pakiramdam ng paghihintay, parang tahimik na paghugot ng hininga. Sa sandaling magsimula ang humilya, tumigil si Padre David sa gitna ng pangungusap. Hindi dahil nalimutan niya ang sasabihin. Hindi rin dahil may ingay. Basta may biglang kumislot sa kanya. Parang biglang tumahimik ang mundo sa loob ng 2 segundo. At sinabi niya, halos hindi niya alam kung bakit. Tayo'y manalangin kay Maria. Sa eksaktong oras na yon, 8 bloke ang layo, huminto si Marcus. Parang may mainit na hangin na tumama sa mukha niya. Sandali lang. Parang bulong. Parang tawag. Napasara niya ang mga mata. Nang muli niya itong buksan, nandoon na ang simbahan. Sa dulo ng kalsada. Tahimik. Payapa. Walang ideya sa kung ano ang papalapit. At dito nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil sa wakas, may pakiramdam ulit siya. Galit. Lungkot. Pagbitaw. Lahat iyon. Hinawakan niya ang talim sa bulsa. At naglakad siya papunta sa pinto. Sa loob, natapos ang dasal. Boses ng 42 tao, sabay-sabay. Sa labas, isang lalaking wasak na tumigil sa harap ng pintuan. Isang sandali pa. At binuksan niya ang pinto ng simbahan. Hindi agad naglakad si Marcus ng tuluyan matapos niyang buksan ang pintuan ng apartment building. Tumayo muna siya roon, nakatingin sa kalsada na parang hindi ito ang parehong daanan na ilang taon niyang nilalakaran. Ibang-iba ang pakiramdam ngayon. Ang hangin ay parang mas mabigat. Ang katahimikan ay parang mas malayo. Ang mundo ay parang nakausli ng bahagya sa gilid na parabang hindi eksaktong nakasentro. Hinawakan niya ang gilid ng jacket niya, bahagyang natatakpan ang bulsa kung saan nakalublob ang talim. Hindi niya iyon tinitingnan pero ramdam niya ang bigat nito. Parang may sariling pulso, isang mababang tibok na nagpapaalala ng dahilan kung bakit siya naroon. Tumikim siya. Walang tao sa paligid. Maagang oras pa. Tahimik ang lungsod sa ganitong sandali pero para kay Marcus, walang katahimikan. May ingay sa loob niya na hindi tumitigil. Mga alaala na nagkakapatong-patong sa utak niya, parang pelikulang ayaw huminto. Naglakad siya. Sa bawat hakbang niya, may sumisingit na eksenang matagal nang natapos pero hindi pa rin nawawala. Daddy, look! I made a star. 6 na taong gulang si Sophie noon, may hawak na yellow construction paper at mga ginupit na bituin. Tiningnan niya ito, umiti at sinabing, ang ganda, anak. Pero sa loob niya, pagod na siya. Hindi niya maalala kung kailan siya huling ngumiti nang hindi napipilitan. Marcus, kailangan nating mag-usap. Boses ni Emily. Hindi nagagalit. Hindi sumisigaw. Mas nakakatakot. Tahimik. Napupuno ng pagod. Sa mesa sila ng hapunan. May ulam pero hindi nila ginagalaw. Si Sophie ay nasa kwarto. Hindi ko na alam kung ano pang kaya kong gawin. Mabilis ang paglakad ni Marcus. Halos hindi nakatingin sa paligid. Parang may humihila sa kanya pasulong. Hindi niya alam kung anong klaseng puwersa yon, pero hindi niya dilawan. Hindi niya tinanong. Hindi niya kinilala. Basta hinayaan niya. Sa kabilang banda ng lungsod, nagsisimula ang misa. Tahimik na tahimik ang loob ng simbahan, hindi yung pangkaraniwang katahimikan na dala ng liturhiya, kundi yung katahimikan na parang may nag-aabang na hindi malinaw. Nakaupo si Emily sa ika-4 na hilera kasama si Sophie. Ang anak niya ay naglalaro sa gilid ng damit niya, kinakagat ang sariling labi para pigilan ang pagkabagot. Mommy, ang tagal. Konti na lang, sweetheart. Makinig tayo, ha? Pero hindi nakikinig si Emily sa sermon ni Padre David. Ang utak niya ay lumilipad. 3 buwan nang wala si Marcus, at kahit alam niyang kailangan iyon para sa kapakanan nilang mag-ina, hindi niya maiwasang mag-alala. Kilala niya si Marcus noon. Kilala niya ang lalaking iyon. Pero ang Marcus nitong huling mga buwan,
Hindi iyon ang parehong tao. Sa altar, pinupunasan ni Padre David ang baso ng kanyang salamin. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang daliri niya. Hindi siya sanay sa ganitong kaba. Wala naman siyang dahilan para kabahan. Karaniwang linggo. Karaniwang homily. Karaniwang pamilyang nakikinig. Pero may kilabot na gumagapang sa batok niya. Hindi takot. Hindi excitement. Something in between. Para bang may paparating. Ibinalik niya ang tingin sa imahen ng Birheng Maria. Ilang segundo siyang napakoroon bago bumalik sa kanyang papel. Mga kapatid, tayo ay magtiwala kahit sa mga panahong. At doon siya napatigil. Biglaan. Parang may pumigil sa salita niya bago ito lumabas ng bibig. Sa labas ng simbahan, patuloy sa paghakbang si Marcus. Mag-isa siyang tumatawid sa kanto. May naglalakad na mag-ina sa kabilang sidewalk, hinila ng ina ang bata palayo sa kanya nang walang pag-aalangan. Hindi niya sila sinisisi. Sa mukha pa lang niya, ramdam ang bigat. Ang pagod. Ang desperasyon. Natatandaan niya pa ang araw bago sila umalis ni Emily. Nasa sofa siya. Nakatingin sa dingding. Walang ginagawa. Walang gustong gawin. Walang lakas na tumayo. Lumapit si Emily, dalang-dala na. Marcus, please hindi ka kumakain. Hindi ka natutulog. Hindi ka nagsasalita. Kailangan mo ng tulong. Hindi mo ito kailangan gawin mag-isa. Wala siyang sinagot. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin. Kundi dahil wala siyang natitira. Tumigil siya sandali sa isang traffic light. Walang kotse. Wala ring pedestrian. Siya lang. Ang lungsod ay parang hinawakan sa pause button. Parang siya. Ilang segundo siyang nakatayo roon, nakatitig sa simbahan na unti-unti nang lumalapit. Kahit mula sa distansya, ramdam niya ang lamig na nagmumula sa loob niya, at ang init na nagmumula sa galit na matagal nang naipon. Isang halo na hindi pwedeng manatili sa loob magpakailanman. Sa simbahan, hindi mapakali si Sophie. Paulit-ulit na pinapalo ang braso ni Emily. Mommy, can we go home na? After this, sweetheart. Promise. Tumingin si Emily sa paligid, napansin na maraming parokyano ay parang distracted. Hindi rin mapakali. May nagtatapik ng paa sa sahig. May nagkakandasilip sa likod. Hindi niya alam kung bakit, pero may alon ng kaba na unti-unting kumakalat. Pati si Padre David ay hindi makapokus. Sa gitna ng sermon niya, bigla siyang napalingon sa pinto. Wala namang ingay. Wala namang dumating. Pero hindi niya mayalis ang tingin. Parang may sasabog. Sa sidewalk, inangat ni Marcus ang mukha niya sa sikat ng araw. Kumakapal ang kaba sa dibdib niya. Hindi na ito yung matagal na niyang dinadala. Hindi ito yung lungkot na kumakain sa kanya. Ito ay desisyon. Pagtatapos. Closure. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, may naramdaman siyang malinaw na malinaw. Hindi pagod. Hindi lungkot. Kundi determinasyon. Let's finish this, bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Umusad siya. Mas mabilis. Mas diretsyo. Mas buang bawat hakbang. At sa loob ng simbahan, napahinto ulit si Padre David. Hindi niya kaya. Hindi niya kaya ituloy ang homily. May kumakapit sa kanya, isang sensasyon na hindi niya maipaliwanag. Para bang hinihila ang atensyon niya. Para bang inaalerto siya ng hindi nakikitang kamay. Mga kapatid, sabi niya, bahagyang kinakabahan, tayo'y manalangin muli. Tumingin ang ilan sa isa't isa, naguguluhan. Hindi pa dapat oras ng dasal. Pero sinunod nila siya. Tayo ay lumapit kay Mariani. Sa eksaktong sandaling iyon, huminto si Marcus sa tapat ng simbahan. Parang may malamig na hangin na dumampi sa batok niya. Pero hindi ito nagpaatras sa kanya. Sa halip, mas lalo siyang tumibay. Humawak siya sa hagdan. At nagsimulang maglakad paakyat. Sa bawat hakbang, may memoryang pumapasok. Daddy, really are you sad? Hindi ko alam, anak. Marcus, please for us. Pagod ako, Emily. Sir, we're closing the plant. I'm sorry. Isang pindot. Isang pinto. Isang trabaho. Isang pagkakamali. Isang pamilyang natumba. At ngayon, isang simbahan.
Sa loob, may mahinang kaluskos na narinig si Emily. Nilingon niya ang pinto. Wala pa ring pumapasok. Pero ramdam niya ang isang bagay. Hindi niya alam kung ano. Lihim siyang nagdasal na sana maling kutob lang. Si Sophie ay biglang tumigil sa paggalaw, nakatingin sa pinto kahit wala naman siyang nakikita. Mommy, may tao ba doon? Wala, sweetheart. Wala yan. Pero hindi sigurado si Emily. Hindi rin si Padre David. Sa labas, nakatayo si Marcus sa ilalim ng arko ng simbahan. Hindi pa niya binubuksan ang pinto. Pero alam niya, sandali na lang. Hinawakan niya ang malamig na bakal ng handle. Pinikit niya ang mga mata niya isang iglap. At sa loob, walang nakakita, pero lahat ay nakaramdam ng biglang pagbigat ng hangin. Pagkabigat na parang may paparating. Na parang may pinto ang bubuksan na magbabago ng lahat. Bumukas ang mga mata ni Marcus. Nilagay niya ang kamay niya sa pinto. At iyon ang sandaling pinigil ng mundo ang paghinga nito. Bumukas ang pinto ng simbahan ng hindi marahas, pero ang pag-etyo nito ay parang malakas na putok sa loob ng tahimik na espasyo. Lahat ng ulo ay bahagyang lumingon, pero wala pang nakapansin sa tunay na nangyari. Isa lang itong ingay. Isang pintong dumugtong sa loob at labas. Wala pa. Pero ilang segundo lang ang lumipas at may humarang sa liwanag mula sa labas. Isang lalaki. Si Marcus. Nakatayo sa pasukan, bahagyang nakayuko, ang isang kamay ay nasa gilid, at kahit hindi pa malinaw ang talim mula sa distansya, may kakaibang presensya sa silweta nito. Parang may mabigat sa hangin na hindi alam ng katawan, ngunit sinusundan ng instinct. Sa loob, dahan-dahang bumagal ang lahat. Parang may pumindot ng slow motion. Isang segundo. 2. 3. Sa ika-4, may tumigil huminga. Si Emily. Hindi niya agad nakilala. Hindi niya agad inisip na posibleng naroon si Marcus. Hindi iyon sumagi sa isip niya kahit isang beses. Linggo. Misa. Simbahan. Wala sa tamang mundo ang tanong na yon. Pero sa sandaling tumama ang liwanag sa mukha ng lalaki, at makita niya ang lagaslas sa mga mata nito, at ang tabas ng bibig na puno ng sakit, nanginig ang tuhod niya. Marcus, bulong niya, hindi sinasadya, hindi napigilan. Si Sophie ay hindi alam kung ano ang nangyayari, pero nang maramdaman ang paghawak ng ina niya na biglang humigpit, napatingin din siya. Mommy. Daddy. Pero wala siyang sagot mula kay Emily. Ang mundo ni Emily ay parang nagkolapse sa isang iglap, parang isang higanteng kamay ang humila sa kanya papunta sa bangungot na hindi niya kayang harapin. Sa altar, si Padre David ay napalingon din. At doon niya nakita si Marcus. Ang talim. Ang mukha nitong basag na basag. At doon niya rin naramdaman ang unang tunay na alon ng takot na ni minsan ay hindi niya inamin na kaya niyang maramdaman. Hindi iyon pangkaraniwang kaba. Hindi iyon takot sa panganib. Ito ay hilaw, hayop primal. Takot ng isang taong alam na maaaring hindi na siya makalabas ng buhay. Pero kahit payuko ang tiyan niya sa nerbiyos, kahit gumalaw ang dibdib niya na parang pinipiga, hindi siya umatras. Hindi niya inurong ang isang paa. Nakatayo pa rin siya sa harap ng altar, nakaharap sa gitna ng pasilyo, hindi niya alam kung bakit, pero may humahawak sa kanya mula sa loob. Hindi lakas. Hindi tapang. Pananagutan. Samantala, si Marcus ay hindi gumagalaw. Nakatayo lang siya roon, kalmadong kaiba sa bagyong umiikot sa loob niya. Hindi niya agad hiniwa ang hangin. Hindi niya agad tinakot ang mga tao. Wala siyang ginawa. Pero iyon ang nagpakilabot sa lahat. Ang katahimikang iyon. Yung pakiramdam na parang binibilang niya ang sarili niyang hinga bago bumagsak ang bagyo. Naglakad si Marcus. Isang hakbang. Hindi malakas. Hindi mabilis. Isang mabagal na hakbang na parang may mabigat na tanikala sa paa niya. Pero hindi iyon nagpapabagal sa kanya. Sa halip, pinatitingkad nito ang bawat tunog ng sapatos niyang tumatama sa sahig. Tok. 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 Sumabay ang tibok ng lahat ng naroroon. May isang matandang babae sa ikatlong hanay na tumakip ng bibig niya, halos hindi makahinga. Ang asawa niya ay hinawakan ang kamay niya, nanginginig. May isang batang lalaki sa likod na biglang umiiyak, pero pinatahimik ng ama niyang may takot sa mata. Hindi dahil ayaw niyang mainay ang anak, kundi dahil baka makatawag pansin.
Nang makarating si Marcus sa gitnang bahagi ng pasilyo, nakita na ng marami ang talim. At doon na nag-iba ang atmosfera. Hindi takot. Hindi gulat. Pure panic. Pero isang panic na hindi makagalaw. Pangamba na napakalinaw pero walang pwedeng gawin. Kasi kahit gusto man nilang tumakbo, hindi gumagalaw ang katawan nila. Parang ang bigat sa hangin ay nagiging sumpa ng pagkatigil. Si Emily ay parang estatwa. Nakahawak sa braso ng anak niya pero hindi niya ito maitulak papalayo, hindi niya mailabas ang mga salita. Hindi niya kayang sumigaw. Si Sophie ay napatingin sa kanya. "Mommy, what's happening?" Hindi niya kayang sumagot. Sa altar, huminga ng malalim si Padre David, naramdaman ang lamig ng pawis sa batok niya, pero humakbang siyang bahagya pasulong. "Anak, eh." Narinig iyon ni Marcus. Hindi niya tinignan si Padre David pero tumigil siya ng kalahating segundo. Para bang ang salitang iyon ay humawak sa likod ng utak niya. Pero hindi sapat. Hindi sapat para pigilan siya. Sa halip, lumalim ang ekspresyon niya. Mas lumabo. Mas nasaktan. "Don't," sagot niya, hindi malakas pero sapat para tumama sa lahat. Umusad siyang muli. Tok. 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 Ang talim ay nasa kamay niya na ngayon, hindi na nakatago. Nakababa pa rin ang kamay niya, pero ang sandaling makita yon, may dalawang babae sa likod na napasinghap ng malakas, parang hirap huminga. Hindi sila nagsisigaw. Hindi dahil matapang sila. Kundi dahil takot silang gumalaw. Sa bawat hakbang ni Marcus, dumidilim ang intensyon. Hindi ito tao na nagalit. Hindi ito tao na nadapa sa buhay. Ito ay isang taong patapos na. Wala nang natitirang kagustuhang mabuhay, pero may natitirang isang bagay na gusto niyang gawin bago siya mawala. Patahimikin ang sakit. At iyon ang pinakamapanganib. "Marcus," sabi ni Padre David, mas malakas na ngayon, mas matatag kahit nanginig pa rin ang boses niya. "Makinig ka sa akin. Anak, ano ang kailangan mo? Ano ang nangyari sa'yo?" Humarap si Marcus sa kanya. Diretso. Walang takip. Walang pader. "Walang nangyari," sabi niya, may pirasong tawa na parang bali. "Ako ang nangyari." At bago pa makapagsalita ulit ang pari. Tok. Isang mabilis na hakbang. Tapos isa pa. Isang babae ang napahiyaw sa hilera. Mabilis, matinis. Parang sibat na tumusok sa kisam. Sa sandaling iyon, may gumalaw sa likuran ni Marcus, kaya bahagya siyang nag-angat ng kamay niya. Doon tumama ang liwanag ng kandila sa talim, 1 pulgadang kuminang, sapat para makita ng lahat. At doon nagsimula ang sabay-sabay na pagsigaw. Hindi nagsisigaw ng tulong. Hindi nagsisigaw para tumakbo. Kundi automatic, sabayang reaksyon ng mga taong natakot ng totoo. Pero walang pumunta sa pinto. Lahat sila ay umatras, umatras sa mga piyu na wala namang maibibigay na proteksyon. Si Emily ay tumakip ng 2 kamay sa ulo ni Sophie, at ibinaba ang katawan niya, sinusubukan siyang protektahan, kahit hindi niya alam kung ano ang susunod. Si Marcus ay nagsimulang humakbang ng mas mabilis. Tok. Tok. Lie. Lumapit siya sa altar. Lumapit siya kay Padre David. Hindi ito naglakad. Hindi rin tumakbo. Tumigil lang siya ng kalahating segundo, saka biglang sumabog sa galaw. Isang malakas, pursigidong pagtakbo. Isang tao na tumakbo hindi dahil gusto niyang manakit, kundi dahil gusto niyang matapos. Si Padre David, sa sandaling iyon, ay nakaramdam ng pagputol ng hininga niya. Parang may humampas sa dibdib niya mula sa loob. Pero hindi siya umatras. Hindi niya tinakpan ang sarili. Hindi niya itinaas ang kamay. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo, nakaharap kay Marcus, alam niyang wala na siyang oras, walang paraan, walang panggagalingan ng himala, walang sandata, walang lakas. Wala. Ang tanging meron lang siya ay isang hakbang paharap. Isang maliit na paghakbang na halos hindi halata pero puno ng tapang. "Marcus," sigaw niya, punong-puno ng kaba pero may halong panalangin. Sa sandaling iyon, lumipad ang talim. At tumakbo si Marcus. Diretso sa kanya. Mabilis. Marahas. Final. Ang huling bagay na nakita ng lahat ay ang pag-angat ng braso ni Marcus, ang pagkislap ng bakal, at ang mata niyang nag-aapoy sa desperasyon. At bago tumama ang distansya,
Isang hakbang pa. Isang tibok pa. Isang iglap pa. At sumugod siya ng buo. Sa iglap na tumakbo si Marcus papunta kay Padre David, parang may umangat na pader ng hangin sa loob ng simbahan. Ang bawat tao roon ay parang naipit sa pagitan ng dalawang tibok ng puso. May sumigaw. May natulala. May napatirik ang mata. Ang oras ay parang lumubog sa malapot na tubig. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang talim ay papalapit na sa dibdib ni Padre David. Isang metro. Kalahati. Isang iglap na halos hindi mo kayang pulutin sa memorya. At doon nangyari. Hindi paghinto. Hindi pagbagal. Pagkaudlot. Parang may humila kay Marcus mula sa likod, pababa, bigla at walang babala. Hindi siya nadulas. Hindi siya nagkulang sa hakbang. Hindi siya nabangga. Parang may kamay na dumukot sa mismong lakas niya at binunot ito mula sa ilalim. Bumagsak siya. Hindi basta pagbagsak. Hindi yung parang nadapa. Ito ay parang may humatak pababa sa dalawang binti niya at pinutol ang suporta niya sa isang bagsak. Tumama siya sa marmol na sahig ng malakas. Ang tunog ay parang bitak ng kahoy na lumalagaslas sa gitna ng katahimikan at sumabog ang etyo nito sa buong simbahan. Sigaw ng isang babae sa likod. Napasigaw din si Emily, hindi dahil nakita niya ang pagbagsak, kundi dahil sa takot na aabot ang talim kay Padre David. Pero hindi tumama. Hindi man lang sumayad sa damit. Sa halip, lumipad ang talim mula sa kamay ni Marcus at gumulong sa sahig. Gumulong. 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 At huminto sa mismong paanan ng imahen ni Maria. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 42 tao ang nakasaksi sa eksaktong pagdaan nito. Sa paraang hindi ka panipaniwala, parang may humawak sa talim upang siguraduhin dadaan iyon diretsyo sa ilaw ng kandila at huminto sa ilalim ng mantle ng estatwa. Isang batang lalaki ang napaiyak. Isang matandang lalaki ang napatayo bigla, hawak ang dibdib niya. May dalawang babae ang sabay na parang napaluhod. At si Sophie ay napahawak sa braso ni Emily. "Mommy, what happened?" Pero walang masagot si Emily. Wala ring makasagot ang sinuman. Sa gitna ng pasilyo, nakahandusay si Marcus. Nakadapa. Hindi gumagalaw sa loob ng 2 segundo. Nakabuka ang kamay. Pumulupot ang damit niya mula sa pagkakahila ng biglaan. At sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya, may kita ka sa mukha niya na hindi mo nakita kanina. Gulat. Hindi galit. Hindi lungkot. Hindi pagod. Gulat. Parang siya mismo ay hindi alam kung bakit siya bumagsak. Si Padre David, na halos makatanggap ng isang mortal na saksak, ay hindi man lang makagalaw. Nakatayo siya, nakapirmi, at hindi niya mahanap ang hininga niya. Pero dahil pari siya, dahil iyon ang papel na hindi niya kayang talikuran, kahit sa bingit ng kamatayan, unti-unti siyang lumapit. Marcus, mahina niyang tawag. Walang tugon. Lumuhod siya, marahan, hawak ang sarili para hindi bumigay ang tuhod. Nakaluhod siya malapit sa lalaki, at doon niya nakita ang mga kamay ni Marcus. Nanginginig. Unay sa mga daliri lang. Tapos gumapang sa mga palad. Tapos sa buong braso. "Marcus, anak, nakikinig ka ba?" Biglang suminghat si Marcus, parang binigyan siya ng hangin pagkatapos mawala ng matagal. Itinukod niya ang kamay sa sahig, pero nang umangat ang mukha niya, iba ang ekspresyon. Natakot. Nalito. Parang may nakita siya na wala namang ibang nakakakita. May humawak sa akin, bulong niya. Walang nakaintindi. O baka walang gustong umintindi. May humila sa akin. "Father, may humila sa likod ko," ulit niya mas malakas. Hindi ito confession. Hindi ito palusot. Hindi ito hysterics. Ibang klase. Literal na takot. Tumayo na ang ilang tao sa likod pero walang lumalapit. Ang ilan namang lumuhod ay nakapikit, umiiyak, nagrorosaryo na parang automatic. May nag-sign of the cross ng paulit-ulit. May nakabuka ang bibig pero walang lumalabas na tunog. Emily ay nakatingin kay Marcus na parang hindi siya totoo. Hindi niya maproseso. Hindi niya kaya. Si Sophie ay yumakap sa kanya ng mahigpit, sobrang higpit. Parang alam niya na dapat niyang hawakan ang mommy niya para hindi ito mag-collapse. "Daddy," mahina niyang tawag pero hindi siya narinig ni Marcus.
Si Marcus ay nakaluhod na ngayon, unti-unting umangat ang likod niya. Napahawak siya sa sarili niyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil parang hinihila pa rin siya ng hindi nakikitang kamay. Father. I swear may humawak sa braso ko. Sa likod. Parang pinigilan ako. Tumingin si Padre David sa estatwa. Hindi niya sinasadya. Hindi niya pinag-isipan. Basta kusang napatungo ang tingin niya roon. Doon sa estatwa na ilang dekada na niyang tinitingnan. Doon sa estatwang kumupas na pero may presensya pa rin. Doon sa estatwang may talim ngayon sa paanan nito. Hindi siya relihiyosong naniniwalang madali ang milagro. Sanay siya sa paghihintay, sa pananampalatayang pinagdadaanan ng proseso. Pero may biglang kirot sa puso niyang hindi niya maipaliwanag. Hindi ito kirot ng physical na sakit, kundi kirot ng pagkakilala. Parang tinawag siya. Parang tinulak siya sa unawain ang hindi kayang ipaliwanag. Nang tumingin siya ulit kay Marcus, gulat pa rin ang lalaki, pero ang panginginig ay bumigat. Hindi ito pagod. Hindi ito lamig. Ito ay trauma. Father, kung hindi ako hinila, tinamaan ka na sana. Hindi nasagot ni Padre David. Walang lumabas sa bibig niya. Wala siyang lakas magsalita ng kahit ano. Pero ang mga mata niya ay nagsabi ng lahat. Alam niya. Nararamdaman niya. At kahit hindi niya masabi ng malakas, may bahagi sa loob niya na nagsasabing. May pumigil. Sa likod, may taong tumayo at sumenyas ng cross. May sumubok lumapit pero umatras din, ang ilan ay sumusubok magsalita pero puro pabulong lang ang lumalabas. Ang simbahan ay parang naging echo chamber ng pagkabigla at takot. At doon, sa gitna ng lahat, may tunog na sumira ng katahimikan. Sirena. Mula sa labas. Parami ng parami. Lumalapit. Lumalakas. Sa loob, walang gumalaw. Parang lahat ay natigil sa gitna ng sariling pag-isip, sariling panalangin, sariling pagkalito. Tumingin ang ilan sa bintana, pero walang may lakas lumapit. Nakasubsob pa rin si Marcus sa sahig, nanginginig, parang dumaan sa siya sa lindol na siya lang ang nakaramdam. Si Padre David ay napayuko, itinakip ang kamay sa sugat na bahagya niyang naramdaman ngayon pa lang, isang punit sa balikat mula sa talim na muntik tumama sa puso niya. Nilapat niya ito ng marahan, hindi dahil masakit, kundi dahil alam niyang malapit na siyang mawalan ng lakas. Hindi dahil dugo ang nawala. Dahil mismong kaluluwa niya ang nabigla. Sa pintuan, may malakas na kaluskos. 3 pulis ang pumasok, may baril na kataas, sumisigaw. Drop the weapon. Don't move. Get down. Pero napatigil sila nang makitang wala na sa kamay ang talim at nakadapa na si Marcus, parang wala siyang intensyon man lang upang tumayo o tumakbo. Ang isa sa mga pulis ay napatingin sa estatwa, at kahit hindi siya relihiyoso, nilamon siya ng kilabot. Ano bang nangyari dito? Tanong niya, bumababa ang boses. Walang nakasagot. Lahat ng tao ay parang sabay-sabay na kinain ng katahimikan. At sa gitna ng pasilyo, humihingal si Marcus, umuungol sa gitna ng pagkalito, at paulit-ulit na sinasabi, parang sira ang plaka. May humawak sa akin, may humawak sa akin, may humawak sa akin. Habang si Padre David ay nakaluhod malapit sa kanya, nakatingin sa estatwa, at walang ibang naririnig kundi ang sariling tibok ng puso. Isang mabagal na tibok. Na parang may ibig sabihin. Na parang may kinikilala. Na parang may nagsimula. At sa labas ng simbahan, dumating pa ang isa pang ambulansya. At isa pang patrol car. At isa pang sirena. Habang ang lahat sa loob, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay hindi pa rin kayang mailabas ang tanong na pumipigil sa lalamunan nila. Ano ang humawak sa kanya? At mas mahalaga, bakit? Tumahimik ang lahat matapos madala si Marcus ng mga pulis palabas ng simbahan. Hindi ito yung katahimikang may pahinga. Ito yung klase na parang nakabitin ang hangin, parang may naiwan sa loob ng simbahan na hindi makita pero ramdam ng bawat isa. Parang may usok na hindi usok. Parang may alingawngaw nang nangyari na ayaw umalis. Naiwan si Padre David sa loob, hawak ang balikat niyang nasugatan. Hindi niya ito gaanong iniinda kanina dahil ang adrenaline ang umiikot sa katawan niya. Pero ngayon, ramdam niya ang pagkirot. Hindi matindi pero sapat para maalala niya, muntik na siyang patayin. At mas nakakatakot pa kaysa doon ay ang tanong na paulit-ulit na umiikot sa utak niya. Bakit hindi tumama?
Tumayo siya sa gitna ng altar, nakatingin sa estatwa ng Birheng Maria. Ang talim ay kinuha na ng mga pulis, pero bakas pa rin ang maliit na gasgas sa marmol kung saan ito huminto. Malinis. Tuwid. Parang sinadya. Umiling siya. Hindi siya dapat mag-isip ng ganoon. Hindi siya dapat magpumilit makahanap ng milagro kung baka aksidente lang ang lahat. Pero paano aksidente ang isang taong tumakbo ng buong lakas tapos biglang parang inalisan ng buto ang dalawa niyang binti? Paano aksidente ang talim na dumiretso sa estatwa? Paano aksidente ang panginginig ni Marcus, yung takot na parang may nakita siyang hindi pangkaraniwan? Hindi niya alam ang sagot. At doon nagsimula ang bigat sa dibdib niya. Hindi takot. Hindi luha. Kundi isang tanong na parang buto ng puno na nakatanim sa loob. Kung totoo man yun, ano ang ibig sabihin sa akin? Sa ambulansya, hindi malaman ni Marcus kung saan siya lulugar sa sarili niya. Nakahiga siya, may strap sa dibdib, at may dalawang paramedic na nakabantay. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya nanlaban. Hindi siya naghamon. Iba siya sa lalaking pumasok sa simbahan. Tahimik siya. Hindi yung tahimik na pagod. Hindi yung tahimik na nag-iisip. Yung tahimik na walang laman. Para siyang bahay na pinasok ng bagyo, at sa loob, wala nang natira, kahit isang silya o isang larawan o isang alaala na buo. "Sir, okay ka lang ba?" tanong ng paramedic. Hindi agad nagsalita si Marcus. Tumingin lang siya sa kisame ng ambulansya bago marahang sumagot. "Hindi ko alam." At doon nagsimula ang luha. Tahimik. Walang hikbi. Puro bagsak lang ng tubig mula sa mga mata niya. Napatigil ang paramedic. May nakita na siya ng lahat, mga taong naka-overdose, sinaksak, namaril, nagpakamatay at hindi natuloy. Pero iba ito. Hindi ito luha ng pagsisisi. Hindi ito luha ng sakit. Hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng taong biglang naputol sa gitna ng bangin, hindi dahil tumalon siya, kundi dahil may humawak sa kanya. At hindi niya alam kung bakit. Sa psychiatric unit, malamig ang ilaw. Mabango pero hindi komportableng bango. Mabango na parang gusto mong magising sa stress. Ipinasok si Marcus sa isang kwarto na may kama, mesa, at bintanang hindi mabubuksan. Wala siyang sinabing kahit ano habang pinipirmahan ng mga nurse ang papeles. Pagkatapos nilang umalis, doon siya umupo sa gilid ng kama. Nakatungo. Nakasapo ang mukha. Humihinga ng mabagal, mabigat, mapuputol. Tahimik. At sa unang pagkakataon, walang galit. Walang sigaw. Walang dahilan para gumalaw. Gusto niya sanang umiyak. Gusto sana niyang sisihin ang sarili. Gusto sana niyang isipin na baliw na siya. Pero wala siyang lakas. Ang meron lang ay isang tanong, paulit-ulit, parang nakaukit. Sino ang humawak sa akin? Samantala, si Padre David ay dinala sa EC para tahiin ang balikat niya. Hinayaan niya lang na magawa iyon ng doktor, pero ang isip niya ay hindi nasa sugat. Nasa simbahan. Nasa mismong sandaling nakatayo siya sa harap ni Marcus. At nasa misteryosong paghila na yon. Pag-uwi niya sa parokya, hindi siya makatulog. Hindi siya makapagbasa. Hindi siya makapagdasal. Nakaupo lang siya sa madilim na kwarto, nakatingin sa kamay niya na ginamit niya sa pagdiin ng sugat. At doon, paulit-ulit na bumubulong ang isip niya. Kung hindi ako tumayo doon kung tumakbo ako eh. Pero hindi siya tumakbo. At bakit hindi? Hindi dapat ako tumakbo, mahina niyang sabi sa sarili. Pero bakit? Sino ang nagsabi? Kanino galing ang tapang? Nakatahimik siya ng matagal bago niya inabot ang cellphone niya. Tinawagan niya ang psychiatric center. "Pwede ba akong bumisita bukas?" tanong niya. Napatigil ang nurse. "Sino po sila?" "Si Padre David," sagot niya. May ilang sandaling katahimikan. Kayo po pala." "Father, pwede kayo?" Mukhang kailangan din po niya kayo. Bago pa man niya ibaba ang telepono, alam na niya. Hindi niya ito ginagawa dahil pari siya. Hindi niya ito ginagawa dahil tungkulin niya ito. Ginagawa niya ito dahil kailangan niyang maintindihan kung ano ang nangyari. At dahil kahit muntik na siyang patayin ng taong iyon, hindi niya kayang pabayaan si Marcus. Kinabukasan, dinalaw niya si Marcus. Tahimik ang hallway ng psychiatric wing. Puting peder, puting ilaw, puting sahig.
Para kang nasa loob ng isipan ng isang taong nawalan ng emosyon. Walang kulay. Walang init. Wala ring ingay. Nang buksan ng nurse ang pinto, nakita niya si Marcus sa sulok ng kwarto. Nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, nakayuko, parang natutulog pero hindi talaga. Marcus, mahina niyang tawag. Hindi gumalaw si Marcus. Lumapit si Padre David ng dahan-dahan, umupo sa sahig sa harapan niya. Hindi sa kama. Hindi sa mesa. Sa sahig. Pantay sila. Walang pari. Walang makasalanan. Walang biktima. Walang kriminal. Dalawang taong parehong wasak. Pagkalipas ng ilang segundo, tumingin si Marcus sa kanya. Mapula ang mata. Namaga. Pero gising. At may konting liwanag na parang kumikislap kahit hirap. Father, basag ang boses niya. Dapat patay ka na. Huwag mo munang isipin yan, sagot ni Padre David. Pero umiling si Marcus. Hindi. Kailangan. Dahil totoo. Totoo ang alin? Tinatapos ko na dapat wala na dapat ako pero may humawak sa akin. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya desperado. Sinasabi niya lang ang totoo. Describe mo, mahinahon na tanong ni Padre David. Napapikit si Marcus, parang sinusubukang balikan ang sandaling kwestyon niya ang katinuan niya. Parang kamay. Hindi ko nakita. Hindi ko naramdaman sa balat. Pero humigpit ang hawak niya sa damit niya. Pero ramdam ko na may humila sa likod ko. Malakas. Hindi aksidente yon, Father. Hindi sapat na nadapa lang ako. Niyuko ni Padre David ang ulo niya. Kinilabutan siya. Hindi dahil natatakot siya kay Marcus. Kundi dahil pareho ang naramdaman nila. I believe you, sabi niya. Hindi iyon salita ng pari. Hindi sermon. Hindi konsolasyon. Totoo. Nang marinig iyon ni Marcus, parang may natanggal sa dibdib niya. Hindi siya gumaling. Hindi siya tumayo. Pero bumagsak sa kanya ang words na yon na parang tubig sa taong matagal nang nauuhaw. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, nagtanong siya. Father, kung may humawak sa akin, ano ang ibig sabihin nun? Hindi agad nakasagot si Padre David. Kasi kahit siya, walang kasiguraduhan. Pero may isang bagay siyang alam. Marcus, sabi niya, dahan-dahan, malinaw, diretsyo. May dahilan kung bakit ka buhay pa. Napaangat si Marcus ng tingin. May dahilan kung bakit may pumigil. Huminga ng malalim si Padre David. At doon niya binitawan ang salitang magbabago ng takbo ng kwento. I believe you. At sa sandaling iyon, parang may nadurog sa loob ni Marcus, isang pader, isang takot, isang tanong na matagal niyang kinikimkim. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat. Umiiyak siya nang hindi nagtatago. Ang araw ng paglabas ni Marcus sa ospital ay hindi umingay. Walang dramatic na musika. Walang umiiyak na nurse. Walang tagpong parang pelikula. Naglagay lang ang doktor ng pirma sa papel, may maikling briefing tungkol sa gamot, at isang tanong na paulit-ulit niyang narinig sa 2 linggo roon, handa ka na ba? At gaya ng mga nakaraang araw, hindi niya alam ang sagot. Pero kailangan na niyang lumabas. Hindi na siya pwedeng manatili sa kwartong iyon na puro puti, puro etyo ng sariling isip, puro tahimik na alaala ng sandaling bumagsak siya sa harap ng altar. Lumabas siya sa gusali, may maliit na bag na may 2 damit, toothbrush, at papel ng evaluation. Ang hangin ay malamig. Pero mabigat. Hindi niya alam kung bakit pero pakiramdam niya parang mas makapal ang mundo kaysa noong huli niya itong nakita. Bumuntong hininga siya at nagsimulang maglakad. Walang naghintay sa kanya. Walang sundo. Wala ring dapat puntahan maliban sa apartment na halos hindi na niya matandaan kung paano amuyin. Pero habang naglalakad siya, isang bagay ang hindi mawala sa isip niya, ang sinabi ni Padre David. I believe you. Paulit-ulit iyon na parang tunog ng relo sa loob ng utak niya. Hindi niya alam kung bakit ganoon kabigat ang dating. Pero pagkatapos ng buwan-buwang pakiramdam na parang wala siyang halaga, yung 4 na salitang iyon ang unang bumalik na pakiramdam ng pagiging tao. Pagdating niya sa apartment, binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan. Para siyang bisita sa sariling buhay. Ang sofa ay nandun pa rin. Ang mga laruan ni Sophie ay nasa sulok. Ang frame ng litrato nilang tatlo na hindi niya maitulak tanggalin ay nakapatong pa rin sa shelf.
Pero may iba. Hindi galaw. Hindi dumi. Hindi pagod. Kundi isang malamig na bakas ng tao na ilang buwan nang wala. Umupo siya sa sofa. Tahimik. Walang walang tunog ng kotse mula sa labas. Wala siyang ginawa. Umupo lang siya. Pero ang simpleng pag-upo ay parang isang rebelyon sa sarili niyang nakaraan. Dati hindi siya umuupo. Dati humihiga lang siya. Ngayon, ramdam niyang may ibang klaseng pakiramdam sa dibdib niya. Wala pang pangalan, pero malinaw na hindi ito ang dating bigat. Kinabukasan, nag-apply siya ng trabaho. Hindi siya pinayagan ng sistema na maging choosy. Mababang sahod, mabigat na trabaho, mahabang oras. Pero hindi niya yon alintana. Ang unang warehouse na pinuntahan niya ay hindi nagtanong ng maraming impormasyon. Sinilip lang siya mula ulo hanggang paa, tiningnan kung kaya niyang buhatin ang mga kahon, at inabot ang form, "Start ka bukas." Pitulan, "Don't be late." At doon niya naramdaman ang unang maliit na tagumpay. Hindi malaki. Hindi dramatic. Pero sapat. Sa unang linggo niya, halos bumagsak ang katawan niya sa pagod. Hindi sanay ang kalamnan niya. Hindi sanay ang likod niya. Pero araw-araw, pinipilit niya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, "Kaya ko ito. Kaya ko ito." Kasi ngayon, may dahilan. May pangalawang pagkakataon. At hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, pero ramdam niyang hindi niya pwedeng sayangin. Sa warehouse, hindi siya kinakausap ng karamihan. May uwian na hindi siya sinasabayan. May mga mata na parang sinusuri siya. May dalawang lalaki na halos sabay at pabulong na nagsabi, "Di ba ito yung nasa balita?" Hindi niya sila pinansin. Hindi niya sila masisisi. Pero hindi niya rin hahayaang pigilan siya ng nakaraan. Umuwi siyang pagod pero hindi bakante. Iyon ang pagkakaiba. Dati, pagod siya na walang dahilan. Ngayon, pagod siya dahil may ginagawa siya. At sa bawat araw, may maliit na pagbabago. Nagkaroon siya ng routine. Gumising. Trabaho. Kain. Pahinga. Pero may isang bagay na hindi niya pinalampas, linggo. Sa unang linggo pagkatapos niyang makalaya, naglakad siya papunta sa simbahan. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung paano siya tatanggapin. Pero naroon siya. Nasa huling upuan. Tahimik. Nang makita siya ng ilang parokyano, may mga dumiretso ng tingin sa ibang bagay. May ilang nagbago ng upuan. May mga batang hinila palapit sa magulang. May nagbubulong-bulong. Pero walang nagsabi ng kahit ano sa kanya. Wala ring lumapit. At iyon ay masakit. Masakit sa paraan na hindi niya masabi. Pero hindi siya umalis. Hindi niya hinayaang lamunin siya ng mga tingin. Nanatili siya sa likod. Tahimik siyang nakinig sa misa. At nang matapos ito at nagsimulang umalis ang mga tao, nanatili siyang nakaupo hanggang sa mag-isa na lang siya. Tumayo siya. Lumapit sa altar. Tumingin sa estatwa ng Maria. Hindi siya nanalangin ng malakas. Hindi niya alam kung paano o kung ano. Pero nagsabi siya ng simpleng, "Salamat." Walang sagot. Walang ilaw. Walang hangin na gumalaw. Pero may naramdaman siyang konting init sa dibdib. At iyon ay sapat. Sa sumunod na mga linggo, bumalik siya. Paulit-ulit. At bagamat hindi pa rin sanay ang mga tao sa presensya niya, unti-unti siyang nagiging bahagi ng background. Hindi pa tinatanggap. Pero naroon. At sa mundo ni Marcus, iyon ay malaking bagay. Minsan, nakikita siya ni Padre David mula sa likod ng simbahan. Hindi niya ito inaabalan pagkatapos ng misa. Hindi niya ito kinakausap. Pero nagpapalitan sila ng tanong na hindi sinasabi, "Kumusta ka?" "Mabuti." "Ikaw?" "Mabuti rin." At iyon ay sapat. Hanggang sa isang araw, matapos ang mahabang shift sa warehouse, umuwi siya sa apartment. Nahiga sa sofa, nakatingin sa kisame, pagod pero buhay. At doon, biglang tumunog ang cellphone niya. Hindi karaniwan. Halos walang tumatawag sa kanya. Kinuha niya ito. Tiningnan ang screen. Unknown number. Unregistered. Walang clue. Pero sa dibdib niya, may biglang kumatok, hindi kaba, hindi saya, kundi isang pakiramdam na parang ito ay mahalaga. Pinindot niya ang green button. "Hello."
Isang sandaling tahimik. Isang paghina sa kabilang linya. Isang boses na hindi niya narinig ng maraming buwan. Marcus Soyo. Tumigil ang puso niya sa pagtibok. Emily. Marcus Soyo. Hindi agad nakapagsalita si Marcus. Para bang bumaba ang temperatura ng buong kwarto. Ang boses na yon, ang boses ni Emily, ay parang biglang nagbukas ng pinto sa nakaraan niya, isang pinto na pinilit niyang huwag galawin sa loob ng maraming buwan. Huminga siya ng mabagal. Emily. Mahina pero malinaw. May pag-aalinlangan, may kaba, may lungkot. Kumusta ka na? Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Kung magiging tapat siya, sasabihin niyang hindi niya alam. Hindi niya alam kung maayos ba siya, kung masama, kung kaya na ba niya ulit. Pero hindi niya rin gustong magsinungaling. Kaya ko namang tumayo, sagot niya. Kaya ko na ring huminga. Tahimik si Emily ng ilang segundo. Marcus, gusto naming makita ka. Parang may humawak sa loob ng dibdib niya at pinisil. Si Sophie, sagot niya. Matagal ka na niyang tinatanong. At sa tingin ko handa na siya. At handa na ako. Napaupo si Marcus ng diretsyo, para bang may tumulak sa likod niya. Sigurado ka? Sigurado at hindi sigurado, amin niya. Pero kailangan nating subukan. Para sa kanya. Para sa kanya. Ang mga salitang iyon ang nagbukas ng isang bagay sa loob niya. Hindi pa hiling. Pero isang liwanag. Isang maliit, mahina, nanginginig na liwanag. Kailan? Tanong niya. Sabado, sagot ni Emily. Sa parke na malapit sa lumang library. 1-0 dyan, kung okay sa'yo. Pupunta ako. Okay, good. Pagkatapos noon, may sandaling parehong hindi makapagsalita. Hindi ito awkward. Hindi rin comfortable. Ito ay parang dalawang taong tumatawid sa sirang tulay, parehong nag-ingat na huwag mahulog. Marcus, dagdag ni Emily, mas mahina, may halo ng pag-aalinlangan. Salamat sa pagsubok. Hindi niya alam kung ano ang dapat sagutin, kaya sinabi niya lang ang totoo. Thank you sa chance. Natapos ang tawag. At doon, sa katahimikan ng apartment niya, napaupo si Marcus, hawak ang cellphone, nakatingin sa sahig na parabang tumigil ang mundo. Hindi siya umiyak. Hindi siya huminga ng malalim. Hindi rin siya nagsalita. Pumikit lang siya. At doon niya naramdaman ang bigat ng pag-asa. Kinabukasan, hindi siya makatulog. Kahit nakapikit siya, bumabalik sa isip niya ang posibleng eksena, ano ang sasabihin niya kay Sophie? Ano ang dapat niyang gawin? Anong unang salita? Papayag ba ang bata na yakapin siya? Nakakalimutan ba siya nito? At si Emily? Ano kaya ang iniisip nito habang naghahanda sa araw na yon? Bawat tanong ay parang maliit na bato na bumabagsak sa tubig, hindi malakas, pero sunod-sunod, lumalaki ang bilog. Binuksan niya ang ilaw sa kusina, nagkape kahit gabi na, naglakad paikot, paulit-ulit, parang sinusubukan niyang matanggal sa katawan ang lahat ng kaba. Pinilit niyang mag-compose ng speech. Sorry sa lahat. I'm trying. Hindi na ako yung dati. Pero sa tuwing sasabihin niya yon ng malakas, parang hindi sapat. Sorry, anak. Nawala ako. Masyadong mabigat. Sophie. Daddy's here now. Masyadong klitsch. Hanggang sa natigil siya at napaupo. At doon niya na-realize na wala siyang dapat i-rehearse. Kailangan niyang humarap sa kanila ng totoo, hindi perpekto. Dumating ang Sabado. Maaga siyang nagising, hindi dahil sa alarma kundi dahil sa kaba. Naligo siya, nag-ayos ng buhok, humarap sa salamin, at sinubukan tumingin sa sarili nang hindi umiwas. Okay ka na, bulong niya, kahit alam niyang hindi pa yon lubos. Pero kaya mo. Naglakad siya papunta sa park. Mahangin pero hindi malamig. Maraming bata, maraming magulang, may tumatakbo, may naglalaro ng bola, may nagpipiknik. At doon, nakita niya sila. Si Emily, nakaupo sa bench, hawak ang thermos ng kape. At si Sophie, nakatayo sa harap ng maliit na table ng chalk drawing, gumuguhit ng mga bituin sa sahig. Napahinto si Marcus. Parang may humarang sa lalamunan niya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Nang makita siya ni Emily, tumayo ito. Hindi nang biglaan, hindi na parang natatakot, pero may pag-aalangan pa rin. Hi, sabi ni Marcus. Hi, sagot ni Emily.
Hindi sila nagyakapan. Hindi sila lumapit. Pero nagkaroon ng maliit na espasyo sa pagitan nila na hindi na ganoon kabigat. Okay siya ngayon, bulong ni Emily, sabay tingin kay Sophie. Pero hindi ko alam kung, pero bago niya matapos, lumingon si Sophie. Nagtagpo ang mata nila ni Marcus. 1 segundo. 2. 3. At pagkatapos noon, nag-angat si Sophie ng kamay. Hi, Daddy. Parang may tumunaw sa loob ni Marcus. Lumuhod siya. Hindi niya sinadya. Basta bumigay ang tuhod niya na parang may humatak. Hi, Princess. Naglakad si Sophie papalapit. Hindi tumakbo. Hindi sumigaw. Hindi tumakbo sa braso niya. Pero lumapit. At iyon pa lang ay isang himala para sa kanya. Anong ginagawa mo? Mahina niyang tanong. Drawing, sagot ng bata. Stars. Umiti siya, halos pumulupot ang luha sa gilid ng mata niya. Ang ganda. Tulad mo. Napatingin si Sophie kay Emily, parang tinitingnan kung okay ba yon. Nang tumango si Emily, umiti ang bata. At doon, naupo si Marcus sa tabi niya. Masikip ang dibdib niya sa emosyon, pero hindi niya yon pinipigilan. Nagdrawing sila ng tahimik. Si Sophie ng bagong bituin. Si Marcus ng bilog na hindi niya maintindihan kung bakit bilog ang napili niya, pero pinangalanan nito, Moon. Si Emily ay nanonood mula sa bench, hindi nang may takot, kundi nang may paghihintay. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita si Sophie, Daddy. Elan? Really, did you go away? Nagkatinginan si Emily at Marcus. Ito na yon. Ang tanong. Ang sandali. Huminga si Marcus. Kailangan niya maging tapat. Hindi brutal, pero totoo. Daddy got lost, sabi niya. Hindi ko alam kung paano bumalik nun. Pero buti na lang may tumulong sa akin. Who? Tanong ng bata. Umiti siya, masakit pero totoo. Someone who didn't give up on me. Hindi niya tinignan si Emily. Pero naramdaman niya. Ramdam niyang alam ni Emily ang ibig niyang sabihin. At sa unang pagkakataon, hindi umalis ang tingin nito. May kaunting unawa. Kaunting lambot. Kaunting pag-asa. Naglakad silang tatlo sa park pagkatapos ng drawing. Si Sophie ay tumatakbo ng kaunti, naglalaro ng dahon, nagpapakita ng maliit na insekto. Si Marcus ay tahimik pero solid ang presensya. Si Emily ay nasa tabi, hindi lumalayo, hindi lumalapit masyado. Tama lang. At doon, sa ilalim ng araw, may isang sandali na parang normal na ulit ang lahat. Hindi perpekto. Hindi kasing saya ng dati. Pero normal. At para kay Marcus, iyon ang pinakamasakit at pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Pagkatapos ng halos 1 oras, napagod si Sophie. Mommy, can we go home na? Sure, sweetheart. Daddy, tanong ng bata, nakatingin kay Marcus na may konting pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero bago pa siya makapili, umiti si Sophie ng maliit. Bye, Daddy. Isang maliit na linya. Isang simpleng salita. Pero parang may sumabog sa loob niya. Hindi siya umiyak sa harap nilang dalawa. Pero nang lumakad sila palayo, nang kumaway si Sophie, nang tumango si Emily sa kanya bago sila tuluyang tumalikod, doon bumigay ang tuhod niya. Umupo siya sa bench. Tinakip ang mukha. At sa unang pagkakataon, umiyak siya hindi dahil sa bigat, kundi dahil sa pag-asa. Sa mga araw matapos ang unang pagkikita nila ni Sophie, napansin ni Marcus na may bago sa mundo. Hindi dramatiko. Hindi parang pelikulang biglang nag-iba ang kulay o parang may musika sa background. Mas simple, mas tahimik, pero mas totoo. Parang may pinto sa loob niya na dati ay nakasarado ng mahigpit, pero ngayon ay nakaawang na. Hindi pa bukas, hindi pa maliwanag, pero sapat para makapasok ang kaunting liwanag. May trabaho na siya, kahit pagod, kahit mabigat, kahit paulit-ulit. May routine. May direksyon. At higit sa lahat, may dahilan. Tuwing matatapos ang shift niya, tahimik siyang uwi, maglilinis ng kaunti, magluluto ng simple, minsan itlog, minsan noodles, minsan tinapay lang at kape. Pero hindi na niya nararamdaman ang dating bigat na parang kahit kumain ay walang saysay. Ngayon, bawat maliit na gawain ay parang pagbuo ng isang bagay na unti-unti niyang binabalikan, ang sarili niya. At kinabukasan, tumawag si Emily ulit.
Marcus, kung okay sa'yo pwede ka ulit makita ni Sophie next weekend. Parang sumigaw ang puso niya pero mahina lang siyang sumagot. Siyempre. At nang dumating ang araw, mas madali na kay Sophie ang ngumiti. Hindi pa rin ito tumatakbo papunta sa kanya, hindi pa rin ito magaling sa yakap, pero nakikipag-usap na. Nagkwento tungkol sa school. Sa bagong kaklase. Sa laro nila. Sa pagguhit niya ng bituin. At doon, sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Marcus ang isa pang uri ng sakit, pero magandang sakit. Yung sakit na parang gumagaling ang sugat at nagbabago ang hugis ng peklat. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti nilang binuo ang tulay. Hindi sila nagmamadali. Hindi rin nag-expect ng sobra. Pero bawat pag-uusap ay parang bato na dinadagdag sa tulay na minsang gumuho. At sa bawat linggo, unti-unti ring lumalambot ang tingin ni Emily. Hindi pa rin siya ganap na nagtitiwala. Hindi pa rin niya alam kung ano ang magiging kinabukasan nila bilang magulang. Pero hindi na siya takot. Hindi na siya puno ng galit. Nakikita niya ang pagbabago. Hindi perpekto pero totoo. Samantala, si Padre David ay patuloy na nagpapatakbo ng parokya na parang walang nangyari, pero alam niyang hindi iyon totoo. May sugat pa rin sa balikat niya, maliit na hiwa na madaling tinahi ng doktor, pero ramdam niya iyon tuwing umuulan o tuwing pipihit siya ng braso. Hindi ito galit. Hindi ito trauma. Ito ay paalala. Isang paalala na may nangyaring hindi kayang ipaliwanag. At tuwing titingin siya sa estatwa ni Maria, hindi gaya ng dati. Ang mata niya ay hindi na naghahanap ng lakas. Hindi na nagtatanong ng direksyon. Sa halip parang nagtataka. Nagsusuri. Nagtatanong sa silence kung bakit siya ang iniligtas at bakit si Marcus ang napili para sa sandaling iyon. May ilang miyembro ng simbahan na dahan-dahan ding nagbago. Hindi na gaanong nanlalayo kay Marcus. May nagsimulang tumango sa kanya sa dulo ng misa. May isang matandang babae na pasimpleng nagbigay ng maliit na box ng cookies, sabay sabing, para sa anak mo. Hindi ito apology. Hindi ito acceptance. Pero ito ay paggalaw. Sa loob ng simbahan, minsan nawi-witness ni Marcus ang mga tao na sumusulyap sa kanya ng hindi halatang takot. Curious. Pero hindi hostile. At iyon ay malaki ng bagay. Bawat linggo pagkatapos ng misa, pumupunta siya sa altar. Hindi nagmamadali. Hindi naghahanap ng sagot. Basta naroon. Tahimik. Nakatingin sa estatwa ng Birheng Maria na tila nakapinta sa mismong bahagi ng memorya niya. At sa isang linggo na mas malamig kaysa sa iba, tumayo siya ng mas malapit kaysa dati. Naglagay siya ng kandila. Inayos ang maliit na kahon kung saan naglalagyan ng prayers ang mga tao. Hindi niya sinadya, pero nagtagal ang tingin niya sa paanan ng estatwa, doon mismo nag-slide ang talim noong araw na yon. Doon mismo ito huminto. At doon, ramdam niya ang muling pagsikip ng dibdib niya. Hindi niya alam kung milagro ba yon. Hindi niya alam kung hallucination, swerte, o kapalaran. Pero alam niya ang isang bagay, kung ano man yon, binigyan siya ng pangalawang buhay. Hindi perfect, hindi bago, hindi malinis. Pero buhay. At doon, sa ilalim ng dim na liwanag ng simbahan, tumango siya ng maliit. Isang simpleng gesture. Hindi para sa iba. Hindi para sa parokya. Kundi para sa kanya. Salamat, bulong niya. Hindi sumagot ang estatwa. Hindi gumalaw ang hangin. Walang kandilang umapoy ng mas mataas. Walang anino na kumurap. Pero may nangyari sa loob niya. Isang tahimik na kilusang hindi mo makikita sa labas. Parang nabuo ang isang piraso ng puzzle na matagal nang nawawala. Hindi pa tapos ang buong larawan, malayo pa. Pero isang bahagi ay nasa tamang lugar. Nang lumabas siya ng simbahan, medyo malamig ang hangin. Nakasara ang jacket niya, may ritmo ang mga hakbang niya, at kahit hindi niya sinasabi ng malakas, alam niya, hindi na siya yung lalaking bumagsak sa pasilyo na puno ng galit. Isa na siyang taong bumabangon. Pero hindi natatapos doon ang kwento. Isang linggo ng gabi, habang naghuhugas siya ng pinggan, biglang may kumatok sa pinto. Hindi malakas. Hindi urgent. Isang normal na katok. Pero sapat para mapahinto siya. Hindi uso na may dumadalaw sa kanya. Hindi uso na may kumakatok na hindi delivery. At wala naman siyang inaasahan. Pinunasan niya ang kamay, naglakad papunta sa pinto, at binuksan ito ng dahan-dahan.
Isang lalaki. Hindi kilala. Naka-jacket. May hawak na maliit na papel. Vols Marcus Williams, tanong nito. Nagulat si Marcus. Sino ka? Hindi muna sumagot ang lalaki. Inabot nito ang papel. Narinig ko ang nangyari sa simbahan. Hindi ito boses ng reporter. Hindi pulis. Hindi kapitbahay. May tono. Malamig. Malinaw. Parang sanay magdala ng impormasyon. Hindi ikaw ang unang tao na nahulog ng ganyan. Natigilan si Marcus. Anong ibig mong sabihin? Itinuro ng lalaki ang papel. Nangyari rin ito sa Milwaukee. 2 taon na ang nakalipas. Ibang simbahan. Ibang pari. Ibang lalaki. Parehong paraan ang pagbagsak. Tumayo si Marcus. Kilala mo sila? Tanong niya. Ngumiti ang lalaki ng bahagya. Hindi lahat. Pero may nag-imbestiga. Sino? Hindi ako free magsalita dito. Umurong ang lalaki ng isang hakbang. Kung gusto mong malaman ang totoo, tumawag ka sa numerong nasa papel. At bago siya makapagtanong, kumurap ang ilaw sa hallway at wala na ang lalaki. Para bang hangin. Hindi tuluyang tumakbo si Marcus pabalik sa kwarto, pero mabilis ang lakad niya. Hawak ang papel. Kinapa ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya. Hindi takot. Hindi kaba. Hindi sakit. Kundi gutom. Gutom para sa sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. Isang numero. Walang pangalan. Walang address. Walang paliwanag. At sa ilalim, may maliit na sulat na halos hindi mabasa. Hindi isang beses lang nangyayari ang mga hulog na hindi dapat mangyari. Nanlamig ang gulugod ni Marcus. Tumingala siya. Sa ibaba ng papel may isang huling linya. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.